Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Marami naman tayong pag-uusapan. Unahin na natin to si appointed son, no? Kibuloy. Mukhang alanganin ka, Kibuloy. Mukhang kailangan man tawagin kung sino man yung nag-appoint sa'yo. Pakinggan natin si Kibuloy. No, dapat we shouldn't be surprised anymore, pero it took a lot of time bago nakapag-react talaga ang Amerika at nagpadala ng request for extradition dito kay Apollo Kibuloy. Idol ko rin to mga pre si Peter Musngi. Ang galing. Napadala na pala ng extradition to si Kibuloy. Talagang sikat na sikat ka, Kibuloy. According to reports, June pa daw ito pinadala eh. Ngunit ngayon lang yata sumabog sa media, courtesy of the DOJ siguro. Ano po? Now, the question is, yung pinag-uusapan po namin ni Rica kanina, which will take precedence? Puta, June pa pala pinadala. July, August. Mukhang naipit pa sa DOJ Kibs. May kamandag ka pa yata Tuloy natin. Is it the cases here in the Philippines o yung mga kaso niya sa Amerika? Okay, kung ating titingnan ang minutes ng treaty, no? Yung treaty na yan 2094 pa, no? Habang ninegotiate nila ang provisions ng treaty. Matandi rin ho to. Attorney Rico Domingo. 40 years na yata sa sa profession niya, Attorney Rico Domingo. Past President. Presidente pala to. Past President, Philippine Bar Association. Presidente pa Merong declaration ang representative ng Pilipinas towards the treaty extradition na kanilang inuhubog at that time, 1994. Sinabi nila, the municipal court would be inferior to the treaty provisions. In other words, in case of doubt or in case of conflict between the treaty provisions as well as the municipal law, which is the Philippine law, then the treaty provisions will prevail. Okay, so which means, what does that exactly mean? Mas magiging priority yung extradition request ng Amerika, Attorney Rico? Well, hindi naman mas preferred ang kanilang ang sinasabi, these actually Rica and Petra, these actually an international committee, no? Traditional extraditions would be agreement between parties, friendly parties on certain crimes offenses. Kaya nagbibigayan ng dalawang parties na yan, the requested and the requesting parties, no? So they can say merong Article 10 or Article 11 ng treaty na nagsasabi habang nililitis yan sa Pilipinas, pwede naming hingin ang temporary custody ng accused in the States. So, puta, Kibuloy, gagawin kang bola. Pagpapasa-pasa ka ng Pilipinas at saka Amerika. Habang nililitis ka rito, lilitisin ka rin doon sa Amerika dahil naku, Kibuloy, ito yung may inabot mo. Hindi ka ba naman gago? Appointed son. LOL! Appointed son of God. Gago ka. Pero nagsisilbi ka kay Digong. Ay, ako. We will try him also in the States, in the Federal District Court of California, the Santa Ana. So, pwedeng gawin nila yon. That's part, I haven't seen the request. Yeah, okay. Sinabi ni Ambassador Babes Romualdez, binigay na raw niya as early as June. But according kahapon sa ating report, I don't know kung meron ng subsequent report na hindi pa raw natatanggap ng DOJ. Although, in-interview na yata yung spokesman niya. Sinabi niya, top priority raw na dapat matapos ang litisan kay Apollo Kibuloy at dapat ma-serve niya yung kanyang sentence dito sa Pilipinas bago sila mapunta sa Amerika pursuant to the extradition. Mamaya may advice ako sa iyo, Kibuloy. Maganda ho kasi usapan dito ni Attorney Rico Domingo Okay, hindi yan basta-basta to. Past president ng Integrated Bar of the Philippines. It is accepted by the requested party.
Sentence ang pinag-uusapan po, Attorney Rico. So, ibig sabihin, magkakaroon muna ng trial, decision, and then sentencing. At pagsisilbihan niya muna kung ilang taon siya, kung halimbawang ma-prove nga siya na guilty, Before siya, bago pa siya ma-extradite. Opo. Pero merong isang mechanism na nagsasabi under Article 11, Paragraph 1, na pwedeng ito temporarily surrender ng Philippine jurisdiction ang accused sa Amerika for trial. Pwedeng i-temporarily. Puta, sabay yung trial mo, Kibuloy, Amerika sa Pilipinas. Mabigat talaga. Ha? Surrender. With the undertaking of the U.S. government, the State Department, na ibabalik naman nila yung akusado kung kailangan. Opo, pero what happens, attorney, no? Kung kunyari, sabihin natin na pumayag, ipadala sa... magaling din tong kasama ni Peter Musni, si Rica sa US, si Pastor at Nilitis, nagkaroon ng verdict, nagkaroon din ng sentencing, pero dahil nga pahiram lamang ang kanyang pagpunta doon, ibabalik ba siya dito sa Pilipinas? What happens to the sentence dun sa verdict na ipapataw ng US? Ganda ng mga tanong, no, mga friend. O, ikaw na sintensyahan ka sa Amerika, di ba? Babalik pa ba sa Pilipinas? Tayo natin sagot ni Attorney Rico. Court. Ang sabi sa treaty, pwedeng concurrent ang service ng conviction. Which means? This means negotiated yan. Pwede nilang habang sineserve ang sentence, kunyari na convicted siya sa Amerika, sa District Court ng Amerika, pending appeal, kung nag-appeal siya, pwedeng ibalik din naman dito sa Pilipinas para itry naman siya at tapusin ang kanyang dalawang kaso sa Pasig Court at saka sa Quezon City Court right now. So it's not... Teka, paano nga, attorney, kung nasintensyahan doon ng life imprisonment niya si Gibbs dahil mabigat din yung kaso niya doon di ba? Pwede bang magpiyansa habang inaapilan niya? Wala nga atang ganung desisyon dito. Dito sa atin, pagka magkakaroon ng bail hearing, di ba? If the evidence of guilt is weak, pwede siya magpiyansa. Pero pag sinabi ng korte na hindi pwede dahil the evidence of guilt is strong, paano ibabalik si Kibuloy rito? Magulo, tuloy. One sentence added to the other. It can be served concurrent or simultaneously. Binibilang na yung taon. Correct, and that is consistent with what we call the principle of dual criminality clause. Okay. They can be concurrently tried. Right. Kung hatiin nyo na lang kaya si Kibuloy, paano bang hati? Pag ganyan o pag ganon? Yung kalahati, kulong doon sa Amerika, yung kalahati dito. O kaya, kung patay, ilibing yung kalahati doon ilibing kalahati rito sa Pilipinas. O kaya Kibuloy ka, oo. Tawagin mo na kasi nag-appoint sa'yo kung sino man yun. Dapat ka na. Mamaya, tuturuan kita kung ano dapat mo isagot, Kibuloy ka, Currently served, assuming the guy is convicted, and then pwede magkatugma yung dalawang yun, depende na sa dalawang requested party at saka requesting party. The requesting party is US, the US State Department, and requested party is the Philippines pursuant to the treaty. Magkaiba po yung kaso niya doon at dito, pero parehong lilitisin, parehong bibigyan ng sentencing. Saan po ang mas may bigat na kanyang paggagawan ng sentence? Dito po ba sa Pilipinas dahil isa siyang Pilipino? Hindi dahil sa Pilipino yan Parang nangyayari dyan Hindi tinitingnan ng, of course, tinitingnan din ng citizenship, but that's not really very material here. Ang mga indictments, ang mga na binasa sa District Court ng US last March 2024, binuksan na yung warrant, yung warrant of arrest, mabigat din yata at may mga ibang ingredients ng payments sa Amerika na wala naman dito sa ingredients dito sa Pilipinas. But nonetheless, there are concurrent jurisdictions on certain offenses that are actually enunciated in the treaty. For example, sex trafficking, violation of visas, for example, that are also material in the U.S. District Court.
So may kaibahan yon, pero at the same time di naman makahiwala yon, because they may have come from the same transactions that are covered by the extradition treaty. Okay. Attorney Rico, all things being equal, huwag na natin pag-usapan muna na may priority ang Pilipinas, ano po. Pero ang basis po ba could be how severe or how serious the crimes are in the US as opposed to the Philippines. Gaganda ng tanong ni Peter Musque, sa napakinggan ng mga prenao. It's possible. I haven't read the request, Peter and Rica, no? Opo. Have you request of the extradition? No, not at all. Dala-dala, no? Opo. Hindi pa ito pinapapublish ng Department of Foreign Affairs yan, no? Opo. Wala dito pong Nonetheless, copy pa talagay eh. ko, sa akin lang to, no? Maraming mga aspeto sa district court criminal cases na, for example, labor related, yung mga sexual trafficking, and the fraudulent procurement of visas, for example, na very sensitive ngayon ng Trump administration. So, pwedeng pumunta yan dito sa elemento ditong extradition request. Yeah. Okay. All right. Let me see if I can put this in a very diplomatic manner, Attorney Rico. Hindi kaya, from a political standpoint, mas magiging convenient para sa Pilipinas na ipadala na lang siya sa Amerika? Parang ano ito? Parang may Tawa nung Rica eh. merong kakaparis ito eh. Palagay ninyo, Attorney Rico. Hindi lang convenient yan na Peter, no? Merong underlying reasons kung bakit may extradition treaty, no? Both the requesting party, meaning the US, and the requested party, meaning the Philippines, would avail of the benefits of the extradition. For example, preservation of the pieces of evidence in their respective jurisdictions. Number 2, preservation of the witnesses. Baka mamatay na ibang witnesses, mamaya napakatagal ang nililitis dito sa ating bansa. Kasi 10 taon na bago matapos yung ating namatay na yung mga witnesses sa Amerika. Aha. And vice versa. Pwede niyo sabihin ng accused, meaning si Mr. Kibuloy, na I want to preserve my witnesses. So vice versa, pwede na nilang litisin doon at ihalag na nila ang mga witnesses doon sa Amerika. So, okay. Both ways pwede mag-benefit ang requested party na nandun ang akusado at yung requesting party na humihingi ng extradition. Both would be applicable yung benefits ng extradition treaty. Yeah, because politically speaking, very thorny issue po itong kay Kibuloy. Kaya iniisip ko nga baka mas maganda kung isipin ng ibang mga opisyales na mas maganda doon na muna natin ipadala, 'di ba? Ang tanong po Attorney Rico, can he be tried knowing na nandito na siya, in custody na siya dito sa Pilipinas? Can the US try him in absentia? Mukhang hindi po pwede. Dapat in person po siya doon. Ng criminal case po ito. Yun. Maari po ba na itong Patay kang Kibuloy ka talaga. extradition request ng US ay makapag-speed up doon sa proseso ng paglilitis ng mga kaso niya dito sa Pilipinas? Malaking bagay po yan. In fact, sabi ng spokesman ng DOJ kahapon yata that they will try their best to expedite it. But when you talk about expediting criminal cases in the Philippines, wala na ako sasabihin doon. Kayo na magsaguhusga kung gano'ng pabilis yan. Ang tawa nung mag-partner. Wala na ako sasabihin doon, alam ni attorney kung gaano anak ng pati ng paglilitis dito Nakakamatayan na ng mga testigo bago makapagsintensya Okinawa, Japan, Ay, tatanungin ko nga po, mayroon na bang update I feel you, sir. I feel you. Kasi sabi ni Peter, you have to be subtle about it. Pwede pong kayo diretso. Kami po, mahihirapan kami. Ayun po. Well, I've been in practice for more than 40 years. And usually ang criminal cases, unless na may special attention ng mga courts, usually mga 3 years yan, 4 years or even more. Depending upon how strong the defense and the prosecution people are. Yeah. So,
Hindi, pero sa Amerika, tuloy-tuloy eh. In 6 months, tapos na po yun. Oo nga, meron silang ganun po na Opo. this will be tried in X number of months. Meron tayo. Sa Amerika, iba rito sa Pilipinas eh. Dito, pagbaba ng warrant of arrest, wala na aarestuhin, hindi nakatakbo. Ay, ew. Ang continuous trial dito, minsan, ang continuous trial natin, 3 taon, 4 na taon, 5 taon. So, that is actually a testimony of the kind of judicial procedures that we have here, as well as the track record po natin. Kaya, with all due respect to everyone, medyo we are found lacking in that particular context. Ayun. Attorney, hypothetical question. Kung payagan po ang extradition ni Pastor Quiboloy sa Amerika, maaari ba silang humingi ng interim release? May ganun din po ba? Walang interim relief doon. Bail ka. Ayun. But again, you have to prove to the court, the district court of LA sa Santa Ana, na you are capable of being able to serve the requirements of the bail. Mukhang very high ang degree ng certainty na talagang Ayun. Kung kailangan pabilibin mo rin. Parang kaya dito, no? Kailangan kaya pabilibin mo yung korte na may karapat na kang mag-bail. Yung parang kung malabas nga na, kung malakas yung mukhang wala rin. Hindi ka pwedeng mag-bail. Sabi niya, Tony Rico, pakinggan natin. ang akusado, meaning Mr. Quiboloy, has already committed the crime that he is being accused of. Napakalaking bagay yan because bakit ba gagawin ng FBI pati yan? Wanted list. Nalagay na rin siya 2021 sa wanted list ng FBI. Ibig sabihin, they're giving primary consideration ang degree in the gravity of the accusations against Mr. Quiboloy. Naisip ko lang. Pero mga friend, di ba yung kinakatakutan ni Quiboloy na itetel over siya nitong Pilipinas doon para extradition. Yung pera natin dadaldan niya, yung mga rendition, extradition, consummation, o tuloy. Yan po, attorney, no? Yung iba pong co-accused niya, nakakulong sa Amerika. Bakit hindi po sila dito sa Pilipinas kinulong? Kung meron din naman pong subsequent cases na involved din sila. Because nauna po doon ang indicted Nauna po sila. At kasama ng indictment, considering the system in the States, ina-aresto ka agad dyan. Yeah. They put their pleas in the district court of federal court. And on that particular subject, Attorney Rico, what does it say? Ano po ang significance kung meron man na nakakulong na yung ibang co-accused ni Apollo Quiboloy sa Amerika? Ang significance po they will have to face trial. In fact, if you recall, meron nag-plea guilty na di ba? Yes, oo. May dalawa yatang babae na nakakulong na ngayon na they are already serving their sentences respectively. So, malaking bagay yan. Ang aking tinitingnan dito, Peter Enrico, would be mga biktima. Napakaraming mga visa holders na kasama sa fraudulent applications ng visa at ginagawa sila street children na humihingi ng donations sa state ng Los Angeles and other countries. And there are sex slaves. Sex trafficking. Kasama rin sila sa money laundering. So, ano ba yung gravity ito? Pababayaan lang ba natin to? Opo. In fact, tinutulungan tayo ng Amerika to clean up our acts. One final thought on this matter, Attorney Rico, no? Merong mga jets, dalawa yata yun yung mga private planes ni Quiboloy, merong mga choppers. Anong gagawin doon? I mean, ano ba yan? Is that in the possession of the state already? Nasa kanila na yata yan, according to some reports, at kasama yan sa indictment. Kaya kung na-convicted si Mr. Quiboloy, kasama ng confiscation niya. Sequestration na po yan. Lahat ng kanyang mga mansions, allegedly mansions kukunin po ng state yan. At they will act on that and consider them as part of... Paano kaya naman yun, mga friend? Kung nabenta na ni Duterte, yung mga mansion ni Quiboloy dahil ginawa siyang administrador, no? Tatanong lang tayo, kagaya yung mga jet plane ni Quiboloy na ibenta na rin ni Duterte dahil siya ng administrador.
O no? Wala nang ganun ba yun? Yung itlog na lang ni Kibuloy maririmata. Yung pututoy niya. Di ba? Tuloy. The sentencing. Gagamitin po ba yun as evidence? Ebidensya yun. Oo. Kasi ang nakalagay, nakatuon yun doon sa kanyang pagpapayaman eh. Yeah. Because they collect donations at ang lavish lifestyle ng mga liderato allegedly ng Kibuloy Church ginagamit yung kanilang nalipon ng mga donations, mga pera, ginagamit yun sa lavish lifestyle nila. So kasama na yung sa indictment. Ayun, naku, ang dami naman nating... mabigat to ito, Peter and Rica. Mabigat na mabigat to. And, dapat makita natin sa international community, particularly the international justice community, na dapat tuunan natin ng pasinto. And one way of doing that is surrendering Mr. Kibuloy at bitisin doon kung ano man nangyari doon. Kung acquitted siya, di balik siya sa Manila. Yeah. Pwede naman po yun eh. Kasama po. May tiyasa ka naman pala, Kibuloy eh. Pag na-acquit ka raw doon, di babalik ka rin dito. Galingan mo sagot doon, Kibuloy. Maya tulong kita. Doon sa negotiation ng State Department at saka ng Pilipinas. Of course, yeah. Hindi naman ibig sabihin na in-indict mo si Mr. Kibuloy. Let's say na free naman siya, na acquitted siya, hindi na siya mababalik. Hindi po naman ganun. Ibabalik siya. May undertaking ang State Department na kung may mangyari doon at na-acquit siya, babalik naman siya dito. Ayun. So, so meron naman palang posibleng elegant compromise, kumbaga. Hindi naman tayo dapat maging sensitive sa jurisdiction. Na hindi may sisigaw na naman ng, it's against our sovereignty. Unlawful, unconstitutional. International committee po yan. Okay. And lalo na ngayon, kailangan ng mga alliance ng mga international community para tusukpuin itong mga klaseng mga criminal ito like sex trafficking, drug trafficking and everything. So dapat tuunan na yan, kasama na po of course ang human rights violations. Ayan. Attorney Rico, as always, maraming salamat po. Thank you, Attorney. Good morning. Ganito gawin mo, Kibuloy. Pag in-extradite ka na sa Amerika, pag sinalang ka na sa ini-interrogate ka na sa mga tanong kung ganito, ganon, isa lang ang sagot mo, Kibuloy. I am the appointed son. I am now the owner of the earth. Ganon ang isagot mo. Hindi kayo makakaakyat sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin ang inyong mga kaluluwa. Wala ka ng ibang sasagot, Kibuloy. Puro yun ang sagot, puro yun ang sagot. Oo. Maski dito sa Pilipinas, yun din ang sagot mo, Kibuloy. Hindi nyo ba alam na kaya kong ipahinto ang mga kalamidad? Lindol, bagyo, baha? Yan ang isagot mo, Kibuloy. Wala ka ng ibang isasagot. Oo. Tsak! Tsak na tsak yan. Tatawagan ko na kamo ang nag-appoint sa akin at magkakaroon ng tawag dito, baka magunaw ang mundo pag nagalit ang nag-appoint sa akin at ako'y ginaganito ninyo. Pinopersecute ninyo ang the appointed son. Yun ang isabihin mga Kibuloy. Tignan mo. Tsak na tsak. Baka sa ibang kulungan ka makakulong, ha? Ito, singit natin ito bago tayo mag-collab, mga friend, ha? Ito yung amo ni Kibulog, ito nag-appoint sa kanya sa Malacanang as spiritual advisor. Diba? TikTok ho to, ha? Trapped by his own rules. Sarili niya ang nagpahamak sa kanya, ibig sabihin. Pakinggan natin, ha? The one move a former president made to save himself is the only thing trapping him now. This is wild. Former President Duterte's allies are begging for him to get house arrest because of his health. But there's one huge problem. Duterte himself made it impossible. Okay, let's break this down. Bunga nga niya talaga nagpahamak sa kanya yung mga friend. Sa totoo lang, kaya to talagang pasok sa banga to. Pero kung sa Pilipinas, walang magagalaw dito. Ibang International Criminal Court. Ngayon, bali ito, binabase na sa kanyang mga salita. Sa salita niya, yun ang nagpapahamak sa kanya. Ito ibig sabihin itong TikTok na to. Tsaka yun nga, paano
paano yung mga abogado ni Duterte, papawalang ididepensa si Duterte, wala silang may ididepensa eh. Sarili niyang bunganga, nagsasabi na utos ko, ako talaga, ako to, di ba? Yan namin niya eh. Oh, tuloy. The day Duterte pulled the Philippines out of the International Criminal Court, the ICC, he basically said, "You can't touch me." Now, the ICC wants him for charges related to his war on drugs, and his team is talking house arrest. But plot twist, a lawmaker just pointed out that since the Philippines isn't part of the ICC anymore, the country has zero obligation to cooperate with them. That means no deals, no negotiations, and no house arrest arranged through the court. He played himself. His escape plan is now the wall blocking his exit. So the very shield he built to protect himself has become his cage. His allies can talk all they want, but it's just noise. The one move he thought would give him ultimate freedom has checkmated him. You can't make this stuff up. This is one of the biggest political ironies I have ever seen. Was this a 5D chess move that failed, or just a massive oversight? Let me know what you think in the comments below, and make sure to follow. Sarili niyang bunganga nagpahamak sa kanya, di ba, sabi. Kaya wala akong, maski si Kibuloy, ang tanging depensa na lang nito mag-amo na to, sa totoo lang. Yun nga, pwedeng mag-ano na sila. Oo. Eh wala eh. Hanggang ngayon, hindi pa sa si Duterte na may nakikita na pinagsisisihan niya. Walang ganun eh. Talagang matibay si Duterte na I did it for my countrymen. Dapat ganun. Pwede rin ano mga post. Pagka tinatanong ka na Duterte, ang sagot mo na puro wala ka ibang sasagot. What I've done, I did it for my countrymen. I love the Philippines. Magkulab na tayo. Yun lang naman ang magagandang sagot ninyo, Kibuloy, saka ikaw, Digong. Oo. Pagka nag-full-broom na yung mga trial, puro ganun lang. What I have done, I did it for my countrymen. O, mga ganun. I am the greatest president ever born in the Philippines. Oh, mga ganun ang sagot. Digong. Ikaw naman, tawag ito. Ikaw naman, Satanas. Satanas. Ikaw naman, Kibulog. Oo. Oh, yun. I am the owner of the earth. Mga ganun. Ang puto. Tingnan natin, ha. Papakulay na ako ng bukas yata. Mag-collab na po tayo, mga boss. Talaga itong mag-amo na ito, pare sila uli. Oh. Librado Ludovico, shout out. Good morning, karaoke to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hi. Sige lang, bleng-blong. Gamitin mo ang kamay ng bakal, ang mga hayop na sangkot sa anomalya. Sana itatapik natin namin. Ay, bukas, oo. Joselito, mabait, shout out. Jokeano, shout out. Ang gobyerno, binuo ng mga sindikato. Sang-ayon ako sa iyo dyan. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Ang daming multo sa proyekto ng gobyerno natin. Puro report lang ang sinusumiti. Natapos na ang proyekto, dapat may physical inspection din. Kung ilang porsyento na ang nagawa bago i-release ang mga pondo. Ay nako, ewan ko itong gobyerno na to. David Alin Mendoza ulit. Karox, hanap din po pala ang naging buhay ng mga disgrasya, Diskaya pala. Oo, from rags to riches, pero dahil sa pangungurakot pala, galing ang yaman nila. Wala namang iba eh. Nagnegosyo daw sila, na prangka ba, tapos pero nung nagtayo raw sila nung ano ba yun, at ang sasakyan, bukas yun, isa rin sa topic natin yan mga friend, no? May interview pala ni Julius Babaw itong mag-asawa na to, Mariosep, para lang palang bumibili ito ng Matchcar o Matchbox na kotse kung bumili. Oo. Ay naku, kagaganda ho ng kotse. Doon binibili, pinapadala rito. Parang bumili lang ng sa Lazada. Christian Cheng, Nak, shout out. Oy, good evening po, Tatay Rox. Sa family niyo po. Ang sabi ng Malacanang, Ghost Flood Control Project. Istoryahin Malacanang, di mo talaga ako mapaglalakuan. Magtigil ka.
ibang iba na paniwala nyo sa kuno pag-iimbestiga ninyo ng Ghost Flood Control Corrupt project, ako hindi. Ito naman. David Ali Mendoza ulit. Karox, ang galing naman ni Kitty Duterte. Para sa kanila, beast. O yun nga, beast. Sa amin, title nila, ang beast president. Ang ama nila, yung pagbaha na yan ng mga ay bunga ng mga proyektong iniwan ng inutil na ama ni Kitty. Siya nga pala, Karox, sabi daw po ni Ambassador Romualdez ay may request na daw ang FBI para sa extradition ni Son of the Gun, Gibbs. Sana nga po ay totoo para naman matuldukan na ang kasamaan ni Pacquiao. Oo. Pero nasabi ko siya, Pacquiao, yan ang pinakamagandang depensa mo. I am the appointed son. Noon, tanga-tanga ka talaga eh. Ginusto mo yan, ipaglaruan mo ang Panginoon eh. Oh, ginamit mo yung Panginoon sa kademonyohan mo, ulul. O yan, abot mo. Karma. Ha? Kayong mag-amo, pares kayong karma. Ed Di Luna, shoutout. Hi, hello Karox. Wala yatang pag-asa, Pinas, Senado. Si Senator Risa lang ang matino. Eddie Luna po. Brisbane, Australia. Oy, welcome to the club. Eddie Luna ulit, oh. Daming satanas sa Pinas. Eddie Luna, Brisbane, Australia. Oh, shout out sa'yo, Ren. Eddie Luna ulit. Daming demonyo sa Pinas. Okay. Arnel Kinol. Shout out. Basta Sara, walang magawang matino. Puro nakaw ang ginagawa. Naninira pa. Putang ina niyan, oh. Christian ulit, oh. At yung kontrobersyal na mag-asawang Diskaya, sabi ko nga po, kaya naman pati binuking ni Soto ang mga kuno anomalya niya kasi of course kalaban niya ito sa politika. Ganun lang yun. Reynaldo Gonzales, oh. Shout out sa iyo, Christian Cheng. Napahanga na ako ni Tito Soto para sa bayan. Talaga siya di kagaya ng iba dyan na parang para sa bayan. Tama. Sumagot si Christian. Likewise, paring Ray. Ang Soto na tinutukoy ko, si Vico Soto, ganun. Napahanga na kay Tito Soto. Ako din, friend. Christian Cheng ulit. At buhay pa po pala yung nasa sahig, dahig. Tyrox, Ginoo, napakasamang damo pa talaga. Kahit halos sunog na at parang dried fish na, nahinga pa rin. Ikaw naman. Padalan ko ng isang umaapoy na dancer yan pag hindi po tayo na sumayaw pa yan eh. Christian Cheng ulit. Sabi ni Sarah sa video, sino daw ang kurap? Hoy, at Sarah, nagtanong ka pa. Kayo man din na dati mong BFF na nasa palasyo ang mga kurap. Totoo. Christian, birthday greetings pa din po kahit late na po sa inyo, Tatay Rox. More birthdays to come po. Salamat na ka. Christian, ulit. Pahabol po, ano daw yung nginata ng isang nag-comment? Yung tungkol sa napakasipag at hanes na Mayor Power ng Naga City. Anong mahina yung inangangal mo? Di doon ka kay Ting Aling mo at sa senadora mo, diba? May PM po ako sa inyo, Tyrox, matagal na, salamat po. Hindi ko nakuha. Linda Aquino, kuya, pati sa Rimanok ni Atong Ang natabunan na naman ng flood control issue. God bless, kuya. Yun na nga, Linda eh. Ito na naman, panibago na naman eh. Shelly J. Sir, shout out. Bakit kaya pag Sara ang pangalan, delikado ano ka, Rox? Matindi itong mag-asawa na to. Walang kabusugan ah. Malalaman natin yan balang araw kung saan galing yung kanyang kayamanan nila. O, di, nabigyan nga ng malaking proyekto ng gobyerno eh. And the rest is history. O, ba? Isaac Page, shout out. Rox, marami rin kasing bagahe si BBM, kaya ipit siya sa sitwasyon.
kung todo-todo siyang gumalaw, pwede siyang balikan ng sa mga kasalanan niya. Yun nga, Isaac eh. Friend Sherby sa Peda, shout out. PCSN, July 7, Alcantara, shout out. Remab Apolinar, shout out. Sabi niya, Xerox, napanood ko po ang isa na naman pong bayani ng Cavite, ang aming Siping Piring Ping. Grabe ang speech, ano po. Basta ako, Xerox, ang masasabi ko na lang po, hintayin na po natin ang susunod na kabanata, ano po. Gusto ko po may makitang ihilera po sila dyan sa Senado man o sa Kongreso. Lilitisin po at ang susunod po bibitayin ang mga pinutukan ng lintik ng mga buhayang hagom mo. Naku, hindi mangyayari yun, Tia Delica. Hindi mo ba alam na mga honorable yan? Maski magnanakaw yung mga buwaka ng... Kulang po ang bitay kung tutuusin, Xerox. Kulang talaga sa ginawa po nilang pambababoy at pagnanakaw at panggagago sa mga kaaba-abang mga kababayan po natin. Nagpakalunod po silang lahat sa sarap, samantalang nilulunod po nila sa rumaragasang baha ang anod ng ilog sa ating mga kapuspalad na kababayan. Totoo yan, Tia Deli. Pero sabi nga po, Xerox, ang lahat po may katapusan, lalo na po yung mag-asawang ipinakita mo na talagang talamak ang sobrang pagkagahaman sa pagkanakaw. At sobra pong duhapang sa pagkaadik sa salapi, Xerox. Ipinalalamo nila sa buong pamilya nila ang puro galing sa nakaw. Anong konsekonsensya kayo dyan, ha? Wala kaming pakialam kung magkasitirik ang mata ninyo sa gutom. Basta kami, mahihiga kami sa salapi at mamamatay kayo sa inggit sa dami ng aming mansyon at sasakyan. Bukas, Tia Terry, tatapik natin yan. O, kasama si Julius Babaw, ha? Kaya kung gusto nyo rin lang na magpantasyang buhay, o edi magnakaw din kayo katulad namin, kung sa impyerno kami mapupunta, bakit kami lang ba? May congressman at senador din kaming kasama, hoy. Pag di ka magnanakaw, hindi ka sikat tulad namin. Yun. Kaya kung gusto ninyong umasenso, dakilang mga nanakaw ang aming sikreto. O, di ba, Xerox? Totoo yan. Ang saya-saya talaga. Kaya ako po, Xerox, maniniwala lang po ako at di po panaginip lang ang mga pasabog at malupit na ganap at deliberation speech if meron pong makikita ang taong bayan na kulong o bitay. Wala pong mababago sa landas ni Kuting-ting kung puro padikat at papres kon lang ang mapapanood po natin, Xerox. Yun nga sa titibay na bibigat po ng ebidensya sa kumukulong kumunoy po sila dapat itapon na lahat, mga hudas, mga halang ang kaluluwa ng mga pinutukan ng lintik ng mga buwisit na yawa. Gusto ko pong makita sa unang masampulan si Villa Cueva. Ay, nako, kapal ng mukha niya, grabe, Tia Deli. At si Bongo at si Quezon Panis. Saka pa lang po ako, Xerox, maniniwala, tunay at totoo si Kuting at hindi na po siya lampasot. Sample, oy, nyaw, Kuting, where na you? Pag-uupakan mo na yung sila lahat, parang awa mo na. Totoo yan, Tia Deli ka. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Friend Jun Lagon, shout out ha. Ay nako, mga boss. Pilipinas. Pero ko Biloy, yung sabi ko, sana makarating sa ito at Kilbuloy. Digong, yun lang ang isasagot nyo sa korte. Wala na kayong ibang isasagot. Ikaw, Digong, what I have done, I do it for my countrymen. Hindi ako nagsisisi. Ibitayin nyo na ako kung gusto nyo. Puta, bayani ka pa, Digong. Ikaw naman, Kibuloy, ayun. Hindi nyo ba alam na ako ilang beses nakapanik, may mansyon ako sa langit, mga ganon. Tanga-tanga ka talaga, tanga. Pangatawanan mo na yung pagiging baliw. Ulul. Tedo, ang ganda ng papalamig ulo mo, Karo. Sana araw-araw meron kang ganyan. Bukas, mahaba kasi itong topic natin eh. Bukas, magkano ako. Sige, Ted, gusto mo pala yan, ha? Ang palamig ulo, meron ako niyan.
TikTok lang naman eh. Kaya lang walang sound kasi baka maka-copyright. Ang maganda si sexy na nagtitiktok sa totoo lang. Raul Villanado, greetings Kuya Rox. God bless as always. God bless Raul. Raul ulit oh. Nagulat lang tayo sa yaman ng Diskaya. Diskaya na yan. At nagbenta pa ng sasakyan. Baka nagbenta ng kaluluwa sa demonyo o sa pugo. May pagka-inchik kasi yan eh. Totoo yan, wala namang iba eh, Raul eh. Ha? Bukas, isa rin sa topic natin yan, friend. Raul ulit oh. Pag pala pinakinggan natin magmura itong si BP Sara, eh para ka nang nagkumain ng chicharon. Ang inang gago. Lutong no? Raul ulit oh. Madalas banggitin ng mga nagmamagaling elephant in the room. Si Roque ba yun? Dapat ay crocodile in the room. Sila yun, Humba forever. Si Roque, di ba? Kapal lang ang mukha, no? Puta. Pipin mo yan, mga ulul kayo, mga senador kayo. Pag nakabalik kasi Sara Duterte, yan ang laman ng yung mga abnormal, yan ang laman ng palasyo ng Malacanang. Ang NREO. Adelia Alpilor, ang dami ng natatabunan ng mga kaso ng ating bansa, Xerox. Bahala na ang Diyos sa kanilang kasamaan. Ingat po lagi at mga kabosing. And God bless us all po. God bless, Rodelia. Elizabeth Iscareo. Good morning, Xerox. Kitang-kita naman ang mga korap na kontraktor na yan. Nagkaroon lang ng project sa gobyerno. Wow, biglang yaman. Bilyon-bilyon ang yaman. Wow, ha? Dahil daw sa sipag at pawis, ha? Masipag sa pagbibilang ng pera at pinagpapawisan sa dami nito. Ilang mga kontraktor pa at mga taga-gobyerno ang kagaya nito. Siyempre, kamodus nito ang mga politikong ganid sa pera. Tapos, ang mayaman ang mamamayan ang kawawa. Totoo yan, Elizabeth. Putang ina mga yan. Walang konsensya. Paulit-ulit. Ito na po ang impyerno. Nandito yung mga demonyo. Mga gahama. Nandito mga mama. Ito na mismo. Yun po ang langit. Kaya tayo po umiwas. Matututo tayong kung anong mga basta wag tayong bibitaw, mga boss, sa kanya. Dasal, ganun. Wala na eh. Kung kailan ka kukunin, ba? Elizabeth Iscareo. Xerox, yung pinili ni Tis Jan para sa commission ng appointment. Wow, Duterte senators ang pinili niya. Ganun kagarapal ang mga mukha ng mga yan. Dapat talagang sipain na yung mga Duterte senator diyan. Para sila sa pamilya Duterte, pamilya Duterte lang at sa laki na siguro ng mga lagayan diyan. Mahirap silang mabuwag diyan. Ano mangyayari sa ating bansa? Mas lulubog ito at babagsak sa ekonomiya natin. Kawawang Pinoy. Totoo yun. Doon ang punta. Kung nanalo kaya ito si Kibulog na senador, ano kaya ibibigay mo naman Chis Escudero na posisyon kay Kibulog? Blue ribbon si Marco Beta eh. Si Kibulog, baka pwedeng mag-invento na lang yan Senado. White ribbon. Yan. Romeo Calusa. Karox, talagang nakakainit ng ulo ginawang gatasan ng flood control. Totoo, naku, imbis na baseball bat ang gamitin ko para ipalo ko sa mga korap na politiko, baka cricket na gamitin ko, Karox. Ano naman? Elizabeth Iscareo. Nakakasuka na mga kinikilos ng mga anak ni Digong. Halos walang pinagkaiba sa kanilang amang bastos at malademonyo. Parang ibinagsak sa ating bansa ang dugo ng mga yan para magkalat ng kasamaan at kahayupan sa ating mga Pinoy. Totoo yan, friend. Tapos ang mga DDS na ito halos lumuhod sa mga Duterte na ito. At pati naging senador, vice-presidente, ibang congressman dyan ay naglilingkod sa kanilang angkan. Wow, ha? Mga salot sila sa ating lipunan, Xerox. Totoo yan. Putang na naman yan. Romeo Calusa ulit. Sa kapal nitong mag-ama na umasenso at nagyabang pa, saan hinukay yung maraming pera nila? Sa flood project or galing drugs, hirap paniwalaan. Naku. Paluin ko kayo sa cricket bat. Ha? Romeo ulit. At ito naman si Kitty, isa pa to.
Halika nga dito, hala. Dapa, paluin kita sa puwet. Sa puwet mo, kung ang lolo mong siraulo ay hindi ka napalo, dito mo matitikman ang sinturong ko. Hala, dapa. Gulo mo, Romeo. Romeo ulit. Hoy mga senador, once pumunta ako dyan sa Senado, lahat kayo pumila para pagpapaluin ko kayo sa ulo. Konyo kayo. Romeo ulit. Sa kapwa akong mga Pilipino, lalo na mga OFW, sige, palo ko kayo dyan kay Sara para lalo lumala ang bansa natin. Yan ang gusto nyo. Romeo ulit, At kayong mga DDS, lahat kayo minuray nitong Sara nyo. Nako, Karox, ang sarap paluin sa ulo. Totoo nga eh. Romeo na naman. At ito si Kibuloy, ipalalamove na yan para madala sa US para mabawasan ang kriminal dito sa Pilipinas. Totoo. Meron pa pwede yan, ipalalamove mo na raw yan. Sekwata, Ito, si Rebilla. Romeo ulit. Ngayon, Karox, palitan na natin ang pambansang hayop. Imbis na kalabaw, buhaya na. Totoo. Dahil natawa ko sa apo ko, sinagot sa akin, buhaya daw ang national animal. Matatagpuan daw sa Senado. Halos maihi ako sa katatawa, Karox. Mary Lebron, shout out Maricel Chin, shout out. Hello po, sir. Always watching replay from Mindanao po. Salamat. Welcome to the club, Maricel Chin. Kalat ni Baya, shout out. JCO po. Mukhang nakababa ka na nasa lupa ka na ba? Wala ka na ba sa tubig? Hello, Sir Rox. Ay, nag-birthday ka pala. Maligayang bati sa 70th birthday mo. 69 pa lang. Wala akong regalo sa'yo. Sayang nandyan. Mga kapatid ko sa last. Sayang, nandyan mga kapatid ko. Last week, sana napadalhan man lang kita kahit isang buto ng pakwan. Oo naman, joke lang. So, anong ginawa mo sa birthday mo? Di man lang ako in-invite. Ikaw sabi ko, punta ka rito kung saan ka nag-iikot Pagpapatay kita ipaghuhuli kita ng isang baka. DJ Shop ulit Nga pala, Sir Rox, kumusta ang wifi mo? Ayos na ba ang mata? Okay na. Kasing linaw na ba ng kristal ang mata niyan? Di naman. Hala, mag-ingat ka at di makakaligtas sa paningin ni Cecil yung kalokohan mo. Joke lang. Para naman di mo nararamdaman 70 years old ka na. 69 pa lang. PJ Shop ulit O sige na nga, seryoso na. Itong si Sara Jing, talagang pinanindigan ang pagiging jet setter. Kala ko ba noong bago-bago pa lang si BBM sa Malacanang, panay ang reklamo ng madlang people na biyahe si BBM. Aba, nainggit ba ito si Sara? At hinigitan pa si BBM. Di ata tinatabla ng jet lag ang bro. Wala nang jet lag. Jet lag mo ba yan? Mga mukhang galing sa Muntinlupa. Mga 3J Shop ulit Ay, kailan ba mauubusan ng issue ang Pilipinas hanggat ang mga nasa pwesto ay mga crocodile na matataba santok-santok sa kaban ng bayan? Kita mo naman si Quezon de Bola, ang lakas ng loob. Nasinghot sa Senado. Yung pala naman, pumubra ng 30 million noong campaign period. Nagpapalusot pa. Di niya daw alam ang business na kaibigan na nag-donate ng 30 million. Di tayo tanga. Tatanggap ka ba naman ng pera na hindi mo alam kung ano ang business ng friend mo? Putot mo, keso mabaho. Galit na to. Pastor John Lagon, shout out my friend pag kwentuhan ulit tayo, Pag pumapasok sa isip ko, Pastor, yung napagkwentuhan natin, natatawa pa rin ako. Ikaw ba? 3J Shop ulit Sir Rox, huwag kang mag-alala ka dyan kay Bantag. Sabi nga ni Atty. Claire, it's just a matter of time. Makukulong din yan. Kung buhay pa siya at di pa tinitigok ni Gong Di. Di lang siya pinapansin ngayon ng administrasyon pero madadali rin yan. Sana nga. 3J Shop ulit Nga pala, Sir Rox, wow, magandang balita pala balita ang USA nagpadala ng request notice sa DOJ to extradite the Kibs last June pa pala, pero itong si Rimulya wasay sa madlang people. Well, baka nga naman for security purposes, pero ang mahalaga may request na. Di lang siguro hina-highlight
daming mga issue ngayon. Pag na-extradite si Gibbs na yan, ay Sir Rox, magpapaparty ka na. Totoo tinuturuan ko si Gibbs ng kung ano pinakamagandang depensa niya. At tanga-tanga eh. Pangatawanan mo na yung pagiging baliw, sira. Kaya ikaw kibuloy ka eh. 3J Super. O kaya, mangumpisal ka na ang totoong nag-appoint sa akin yung ginawa kong administrador ng lahat ng aking lahat ng kanyang binili, kunyari akin, mga ganun. 3J Super ito. Ano man itong drama-drama ni Amy na maharluka-luka, friends, ending na wala na, ay parehong traidor ang dalawang yan, kaya di dapat pagtiwalaan. Buti na rin at nag-away ang mga brew nito, ang mga salot ng lipunan. Totoo. Reynaldo Gonzales, isa lang masasabi ko sa Rox sa iba't ibang topic mo, namumunini na sa kasamaan sa Pilipinas. Halip maghanda sa nalalapit na pagdating ng tagapagligtas, pinaghahandaan nila ang kampo ng kadiliman. Dasal na lang tayo. Magtiwala, yan lang ang magagawa natin sa ngayon sa mga nagkakampihan na kasamaan. Totoo yan, Reynaldo. Reynaldo ulit napamura na si Rox, si Batang Manila Toits sa mga korap na ating bansa. Nung huli, mangyak-ngyak na siya sa vlog niya. Nakakalungkot naman talaga. Totoo yan, Reynaldo. Idol ko rin yan, si Toits. Magaling. Marilo Pabianak, shout out. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Grabe na ang korupsyon sa ating bansa. Well, dapat naman talaga managot ang mga sangkot sa anomalya. Kadaming milyones, bilyones na ang nawawala. Sobrang nakakalungkot na para sa ating mga Pilipino. Wala tayong mga hanes na leader. Hanes baka mo? Hindi uso. Yung mga hanes kasi, anak, alam mo, hindi nananalo kagaya nila Heidi Mendoza. Ang nananalo, yung may pambili ng boto. As simple as that, no? Yung focus na lang sa pagtulong ng mga Pilipino. God bless as always. Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin. God bless, Marilu. John Dimango, shout out my friend. Marilu ito. Nakakairita pakinggan si Joel sa Senado. Para kasing bilis magkabayo, magsalita. Kaya di natin maunawaan kung nasa puso ba niya ang pagsasabi niya. May diferensya rin yan sa utak niya. Shout out, Adorasyon di Maranan. My friend. Sabi ni Malu dito, tila pinaghahandaan nila na ang makalusot sa CA ay kakampi nila, like Ombudsman. Yun nga ang ginagawa, di ba? Shout out, Brother Eliasisyo. Long time no talk. Busy ka yata masyado, my friend, Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas muli. Maganda ang topic natin bukas. Mag-ingat po tayo sa mga demonyo. Yun lang masabi ko. God bless, mga boss. Ito ho ang impyerno sa maniwala kay Chende. Ito rin po ang paraiso. Yun ang langit. Good night.